Yes, napakasarap namnamin yung awitin. Ano ang sabi to? Yung makita mo lamang yung kanyang mga scars. Yung makita mo yung mga pilat. Yung makita mo yung lahat ng kanyang pinaghirapan. At maaalala mo ang lahat ng yung mga kasalanan ay binayaran na ng ating Panginoon. Amen. We see freedom. Amen. Kapag maaalala natin na ang ating Panginoon siya'y namatay at muling nabuhay, mararanasan natin ang kalayaan. Amen. Mararanasan natin ang kalayaan at makikita natin ang ating Panginoong Jesus. Praise God. Oh, hallelujah, Lord God. Yes, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Yan ang napakasarap nang tayo nakakilala sa ating Panginoon. Naranasan natin ang kalayaan. Amen. Praise God. Sige po mga awit, salamat sa inyo pong powerful na kung saan ay awitin talagang tumatagos po sa ating pong mga puso. Amen. Praise God. Sige po, tayo po ay darako na po sa communion. Praise God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Sa awitin pa lamang, atin na pong makikita kung gaanong kahalaga itong communion na atin pong ginagawa. Meron na po bang lahat na communion element? Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Oh, glory, glory. Hallelujah, Lord God. Praise the Lord. Ngayon po ay first week at alam po natin na pagka first week of the month, meron po tayong communion. Sige po, tumayo na po kayo. Praise God. Meron pa bang walang communion element? Wala pa? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Napakasarap damnamin dahil yung awiting kanina, happy day, oh happy day. My sins wash away. Glory to God. Di ba napakasarap kapag yung alam natin ng ating mga kasalanan ay wala na. Tinanggal na ng ating Panginoon. Di ba napakasarap namnamin? Kaya lagi po tayo may communion para alalahanin po natin na hindi po tayo manatili sa kasalanan. Ito po ang kahalaga sapagkat kapag maaalala po natin yung ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, hindi ko alam kung anong puso meron ka. Amen? Yung kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ito yung laging ipinapaalala sa atin. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, lahat ng ating kasalanan binayaran na. Pero bakit babalikan mo pa yung kasalanan? Kapag tayo po'y namumuhay pa sa kasalanan, ibig sabihin, hindi mo kilala ang ating Panginoon. Kapag hindi tayo makatalikod sa ating mga kasalanan, tayo namumuhay pa sa laman. Amen? At ang namumuhay sa laman, 100% impyerno ang kanyang pupuntahan. Tayo naririto at hindi para po tayo maglandian. Tayo naririto upang ang bawat salita na ating naririnig, ito'y ating maisabuhay. Dahil ating muling ipinapako yung ating Panginoon sa krus. Atin lalo na kung saan ay pinahihirapan ng ating pong Panginoon. At kung ito po'y ating pong nanamnimin ng ating pong Panginoon, lungkot na lungkot. Kapag kayo sinabi na siya ay Kristiyano pero siya namumuhay pa sa kasalanan, ito'y isang malaki na kung saan ay insulto sa ating Panginoon. Sapagkat ang ating pong laging aalalahanin na ang ibinigay ng ating Panginoon pambayad sa ating mga kasalanan ay ang kanyang buhay. Amen. Yung mga sugat niya, yung mga latay niya, yung kanyang pagkapasa ng krus, yung lahat ng kanyang mga nakamit, ito'y para sa ating pong mga kasalanan na kanyang binayaran. Amen po. Kaya ngayon tayo po'y magpasiyasat sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang nais ng ating Panginoon, tayo po'y maging happy sa ating pong buhay. Sapagkat mararanasan mo ang tunay na kaligayahan kung naaalala at nauunawaan mo na ang iyong kasalanan ay inalisan ng ating Panginoon. Amen po. Sige po, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon. Sa loob ng 1 minuto, tayo po'y magpasiyasat sa ating Panginoon. At anuman yung ating pong mga nagagawang kasalanan, ito po'y atin na pong itakwil. Ito po'y atin na pong isurrender sa ating pong Panginoon. Sapagkat totoo, kung sa atin po lamang natin sarili, hindi po natin kaya na talikuran ang gawa ng laman. Pero kung aalalahanin natin yung kamatayan ng ating Panginoon,
kung aalalahanin natin na hindi natin mararanasan ang everlasting life. Hindi natin mararanasan ang abundant life kung tayo mananatili sa kasalanan. Kaya ngayon ang ating pong Panginoon ay ating kausapin. Ano man yung mga nagawa mong pagkukulang. Kung ikaw ay hindi pa makaalis sa bisyo, humingi ka ng tawad ngayon. At sa paghingi mo ng tawad, sabihin mo, Lord, tulungan mo po ako. Tulungan mo po akong makalaya. Tulungan mo po ako, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking inilalagay sa kahihiyaan kapag ako'y alipin pa ng kasalanan. Lord, kung meron akong ugali na hindi ko pa maitakwil, kung meron ako sa'yo lumalabas pa sa aking mga labi na hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa po sa amin. Ma-surrender na namin ng buong buo ang lahat na ito. Sapagkat ang iyong pong naisin, Panginoon, ang iyong pong plano sa bawat isa po sa amin, makaalis kami, Panginoon, sa pagkakaalipin ng gawa ng dyablo. Sapagkat yung sinabi mo, Panginoon, sa aklat po ng John 10:10, na ang dyablo ay buwaba sa lupa upang siya'y pumatay, upang siya'y manlinlang at magwasak. Ngunit ikaw, Panginoong Jesus, buwaba ka sa ibabaw ng lupa upang maranasan po namin ang buhay na ganap at pinagpala. Lord, ito yung naisin mo, Panginoon, na hindi po mawala ng saysay ang buhay mo, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, dakilang Ama, tulad na sinabi mo sa aklat po ng 1 John 1:9, Panginoon, na kung ibibigas ng aming mga labi ang lahat ng aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal na Diyos na handa mo kaming linisin, patawarin sa lahat ng aming pong karumihan, sapagkat ikaw lamang ang aming Diyos na banal. Kaya Lord, salamat, salamat. Sapagkat totoo po, Panginoon, na ipinaaalala mo, dakilang Diyos. Sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 11. Yes, O Lord God, sige nga po, pakiplus nga po. Magbuhat po sa verse 23, ito po'y ating pong basahin upang ito po'y ating pong maunawaan. Amen? 1 Corinthians chapter 11 verse 23 hanggang 31. Glory to God. Atin po itong isa-isahin. Sapagkat ito po ay muling ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Baka kung kailan po lang natin ito nababasa at naririnig sa tayo nagkakaroon ng pag-alala. Dapat araw-araw ito po'y atin pong naaalala. Ang sabi rito, glory to God, for wherever, glory to God, for I receive from the Lord that which also I deliver to you, that the Lord Jesus on the night in which He was betrayed, took bread. Amen. So ano po sinabi niya? Doon po sa kung saan nung siya pinagkanulo, kumuha siya ng tinapay. Sige po, kunin po natin ang tinapay. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. At ang sabi niya rito, glory to God. Praise God. When he had given thanks, he broke it and said, take it. This is my body which is broken for you. Do this in memory of me. So ito po, kaya po ito po ibinabahagi o ito po pinagpirapreso o ito po ay ibinigay po sa atin po na bawat isa. Na dito po ipinapaalala na ang hawak niyo pong tinapay, ito po ay nagpapaalala po sa atin na ito po yung pong kanya pong katawan. Na lagi po natin itong aalalahanin na itong katawang ito na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon. Atin po ito na kung saan ay mithiin. Atin po ito na lagi po nating aalalahanin. At ang sabi niya, itong tinapay na ito, ang sabi niya dito sa aklat po ng 24, na itong tinapay na ito'y sumisimbolo ng aking katawan. Glory to God. Kaya ito inyong kakanin bilang pag-alala sa kanyang katawan na nagkahiwa-hiwalay o nadurog. Amen? At ito inyong aalalahanin. Kaya kung ito po'y atin pong laging aalalahanin, tayo po'y makalalaya sa kasalanan. Kaya kung tayo alipin pa ng kasalanan, ibig sabihin, hindi mo inaalala yung ginawa sakripisyo ng ating pong Panginoon. Kaya ano po yung paalala sa verse 30, atin pong i-jump doon po sa verse 30. Glory to God. Hallelujah. Ang sabi niya, for this is cause many among you are weak and sickly, and not a few asleep. So ibig sabihin, kaya po pala marami sa atin nagiging masasakitin. Marami po sa ating mahihina kasi tayo po'y kumakain ng tinapay na ito na tayo po ay namumuhay pa sa kasalanan. Na hindi pa tayo, kung saan hindi pa tayo nakakalaya
sa ating pong mga kahinaan. Kaya ang paalala po ng ating pong Panginoon, kung aalalahanin po natin, ang tinapay na ito na tuwing tayo kakain, atin pong itakwil ang lahat ng kasalanan na kung saan ay umalibin pa sa atin. Kaya sa oras na ito, sige po, atin pong itaas ang tinapay. Lord, salamat po, Panginoon. Sapagkat meron ka pong salita na pinapaalala sa amin. Kaya, Panginoon, napakabuti mo. Ayaw mo kami, Panginoon, na kung saan ay maalipin ang kasalanan. Hanggat kami po'y buhay, Panginoon, binibigyan mo kami ng pagkakataon, dakilang Ama. Sapagkat hanggat kami po'y may hininga, may pag-asa pa kami, Panginoon, na makahango sa kasalanan. Kaya Lord, maraming pong salamat. Maraming pong salamat sa iyo pong buhay, Panginoon, ay pinagkaloob mo para sa amin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kakanin namin ang tinapay na ito bilang pag-aalala sa iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Sa iyong katawan na nagtiis ng hirap para sa kabayaran ng aming pong mga kasalanan. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kakanin namin ang tinapay na ito bilang pag-alala sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes. At ano po, sabi po sa verse 25, yes, hallelujah. In the same way, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink in memory of me. Kaya Lord, sa oras na ito, sa amin pong pag-inom ng ubas na ito na sumisimbolo ng iyong dugo, aalalahanin po namin, Panginoon, yung sinabi mo sa aklat po ng Ephesians 1:7, na ang dugo mo, Panginoon, ito'y ginawa mo sa aming pantubos, pambayad sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya, Panginoon, salamat sa dugo mo, Panginoon, at aming aalalahanin, dakilang Ama, na sa pamamagitan ng aming pong pag-inom ng ubas na ito, na ito'y sumisimbolo ng iyong dugo, Panginoon, aming pong mimitiin, Lord God, at aming uunawain na ang dugong ito ginawa mong pambayad para sa aming mga kasalanan. Para lahat kami ay maligtas. Sa pangalan ni Jesus, inumin natin ang ubas na ito. Amen and amen. Thank you, Lord God. Yes, O Lord God, hallelujah. Sige po. Makakaupo muna po kayo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Paalala lang po at kung kayo po ay magbibigay po ngayon ng inyo pong mga tithes and offering at yung inyo pong first fruit, ilagay nyo po kung ano po yung first fruit doon. Glory to God. Hallelujah. Ilagay nyo po kung magkano po yung first fruit at ilagay nyo po rin kung magkano po ang inyong pong tithes and offering. Amen. Sapagkat yung pong January 31, yun po ang last day. So ito po'y pumatak po ng araw po ng Martes at for sure, marami pong kumbaga hindi mga nakapunta o wala po silang GCash. Pero ito po yung pong ipinapaalala po ng ating pong Panginoon ngayon. Mamaya po sa ating pong pagbibigay po ng ating pong tithes and offering, isulat nyo po lamang kung magkano po ang inyo po na kung saan ay yung inyo pong love offering, tithes, at saka po first fruit. Kung nakapagbigay na po kayo, ilagay nyo po rin doon kung magkano po inilagay nyo. Praise God. Hallelujah. Paalala po lamang at alam nyo po, totoo po yan na hindi pwede po na kung saan ay hindi po ipangaral ang pagbibigay. Sapagkat kung ating pong titingnan, bakit po ito iniutos ng ating pong Panginoon? Old Testament pa lamang, sa Genesis pa lamang, ipinakita na po natin, noong wala pang batas. Doon po sa book of Genesis. Pero ito po si Abraham, nagbigay na agad siya ng 10%. At doon po sa Exodus, nag-utos na rin ang ating pong Panginoon na magbigay kayo ng unang bunga o yung first fruit nyo.
At doon sa kawikaan, sinabi din dito sa aklat po ng Proverbs, di ba? Yung pong atin po naging topic noon. Sa Proverbs 11:9 and 10. Honor your God with your substance. Ibig sabihin, yung substance ito po yung pong maaari ng unang panahon, yung pong mga gulay, yung bunga ng inyong pong mga pananim. Pero ngayon, hindi naman lahat kayo magsasaka. Kaya ano po ang atin po ibibigay? Yung atin pong pananalapi. Yung atin po na kung saan ay pinagkakitaan. Yung atin pong tinanggap buhat po sa atin pong Panginoon. Amen po. At ano po pangako ng atin pong Panginoon? Yung atin pong kamalig. Hindi ito mauubusan. At ang atin pong lalagyan ng alak, ito po ay aapaw. So ibig sabihin, once na tayo po ay sumunod sa ating pong Panginoon, tayo pong lahat ay pagpapalain ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang nais po ng ating pong Panginoon, tayo pong lahat ay makahango sa kahirapan. Tayo pong lahat ay makalaya. Doon sa isang araw, sabi nga po, isang kahig, isang tuka. Kakain ngayon, bukas kakahig. Amen, tutuka ngayon, bukas kakahig na naman. Alam niyo, totoo po yun. Paano kung isang kahig, isang tuka? Ngayon kumahig ka, kinabukasan nagkasakit ka. Ano kakain ng pamilya mo? Diba? Pero ang ating pong Panginoon, siya po ay righteous God. Sapagkat ang plano ng ating pong Panginoon, yun tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at kaaya-aya. Tayo po'y magkakasama ngayon sapagkat ang disenyo ng ating pong Panginoon, tayo pong lahat ay pagpalain sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay. Amen. Bakit po yung sinabi po sa aklat po ng 2 Corinthians 9? Ang sabi po roon, bakit po kinakailangan na tayo po ay magbigay? Sapagkat kung tayo po'y magbibigay ng maliit din ang ating, ang ating pong tatanggapin. Kung tayo po'y magbibigay ng marami, marami ang ating pong tatanggapin. Marami ang ating aanihin. Ano po yung layunin? Sapagkat ang nais ng Panginoon, kung tayo po'y pagpalain, maging kagamit-gamit po tayo sa ating iglesia. Yung mga medyo kapuspalad, atin po itong mabigyan. Atin po itong matulungan. Sapagkat ang iglesia, hindi po lahat dito mayaman. Meron po medyo kapos, meron po na kung saan ay medyo, kung sabi nga ay kada sweldo po lamang, kinsenas katapusan. Pero kung sila po din ay magiging maayos at sila po'y nabibigyan, sila po'y magpapasalamat sa ating Panginoon. At kapag sila po'y marunong magpasalamat sa ating pong Panginoon, darating din ang isang araw, sila rin ay pagpapalain ng ating Panginoon at sila rin ay magbibigay sa mga kinakapos. So ibig sabihin, ikot po lamang, ikot. Amen? Ikot po lamang ang ating pong buhay. Ayaw po ng ating pong Panginoon na lagi na lang po tayong sumasahod. Dahil sabi po ng Panginoon, it's better to give than to receive. Kaya kung ito po'y atin po itong nararanasan, darating ang isang araw, magbibigay ka rin. Amen? Pagpapalain ka rin ng ating Panginoon. Bakit? Nagagawa mo magpasalamat sa lahat ng biyaya na iyong tinatanggap. Dahil ito yung atin po na kung saan inaasahan ng ating pong Panginoon. Paano magpapasalamat ang isang taong laging kapos? Paano magpapasalamat ang isang tao na kung saan miski 20 pesos hindi siya mapahiram? Pero kung nararanasan ng ating pong mga kapatid na kung saan makatanggap sila ng pagkapala, buhat sa atin na pinagpapala, darating ang isang araw, may isi-share niya, napakabuti ng Panginoon. Isang araw, wala akong pamasahe, may nag-abot sa akin ng 50 pesos. Isang araw, walang baon ng aking mga anak, may ginamit ang Panginoon para ako'y bigyan ng pananalapi at ang aking mga anak ay nakapasok. May tuturo na sa kanilang mga anak. At kung yung kanilang mga anak ay pagpalain, makatapos sa pag-aaral, darating ang isang araw sila rin ay magbibigay sa gawain ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Praise God! Hallelujah! Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Sapagkat ako po ay galak na galak sa ating pong Diyos. Dahil ang isang linggo, ito po ay kung saan ay sobra po na, sabi nga po ay naging busy. Praise God. Pero salamat po sa kalakasan ay pinagkaloob po ng ating pong Panginoon. At salamat po dahil nasimulan na po rin ang gawain po sa dako po ng Platero. Doon po sa barangay po ng Platero. Nakasama ko po doon si Sister Monica, si Sister Blessy, si Sister Virgie, si Sister Vilma. Amen. At napakasarap na ating pong makita na yung walang mga pagkakakilala sa Diyos ay makatanggap sa ating pong Panginoon.
Dahil paano po sila, anak kung saan ay mabubuksan? Kung hindi po sila nadadala sa paanan ng Panginoon. Kung hindi po nila tinatanggap yung banal na Espiritu. Dahil dito po natin makikita yung totoong buhay. Dahil miski yan po ay kung saan ay sabihin mo na sabihan na magpakaayos ka. Darating ang isang araw, makakalaya ka rin. Pero kung hindi sila nakakarinig ng salita ng Panginoon, paano sila makalalaya? Kaya totoo po yung sabi po sa akin po ng Romans 10:17. Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Amen. At salamat din sa Panginoon dahil doon po sa dako po ng Langkiwa, nabuksan na po rin ang gawain. At ang mangunguna po dito ay si Brother King. Glory to God. Salamat. Sige, palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. At nakakatuwa po ang puso mo'y ligayang-ligaya kapag meron kang 17 na kung saan ay kaluluwa na nakatanggap sa Panginoon. Dahil nung tanungin ko po dito, wala po nakakaalam kung ano po yung relasyon sa Diyos. So, ibig sabihin, yung lahat ng iyon, hindi nila kilala si Kristo. Glory to God. Alam nilang may Diyos. Pero yung relasyon sa ating Panginoon, yun po ang hindi po nila alam. Pero salamat sa Panginoon. Sabi nga ni Brother King, Pastora, nung una, pag ganyan-ganyan po lamang sila. Pero nung tanggapin ang ating Panginoon, nakita ko po yung seryoso po sila. Amen? So, ibig sabihin, yung pong salita ng Diyos, yung ating Panginoon, malaya po nilang tinanggap. Amen? So, praise God. Amen. Salamat. Salamat po. Maging doon po sa barangay. Glory to God. At yung pong sa barangay po, at mayroon po doon na kung saan ay listahan, yung po ipakukuha ko po kay Sister Monica, para ito po ay madala po sa panalangin. Dahil napakahalaga po. Yung po mga kaluluwa, ito po ay madala sa panalangin. At ako po naaalala ko nga po, na totoo po naman yon na kapag ang isa pong tayo pinatanggap mo at bigla mo nalang pinabayaan, para po sila ay, kumbaga ipinanganak mo, bago pinabayaan mo nalang magpakalat-kalat. Pero kung ito po ay atin pong aalagaan sa panalangin, glory to God, mararanasan po nila yung kapangyarihan ng ating pong Panginoon. So, glory to God. At lagi po nating iisipin, ang buwan po ng February, ito po ay pag-ibig. Peg-ibig. Peb-ibig. Amen. Hallelujah. Sabi nga, ito po ay love month. Alam niyo po kung ating pong titingnan, yung po talagang, yung pong Book of John, talagang ito po ay, ang mga mensahe ito, puro po pag-ibig. Amen. So ngayon po ang aking pong topic na kinuha, ito po rin ay nagbuhat sa aklat po ng John. Glory to God. At ito po itatapoy, ito pong buong ito po ay aking pong gagamitin ko po ito, ay puro po aklat po ng John. Glory to God. So ating pong buksan po, yung pong ating pong pinaka-title. Glory to God. Hallelujah. Ayan. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Amen. Kapag sinabing dakila, ito po yung the greatest love of God. Pag sinabing greatest, wala nang hihigit pa. Hindi greater, hindi great, greatest. Amen. Superlative na. May naalala pa ako sa English. Hallelujah. So, ibig sabihin, yung pag-ibig ng ating pong Panginoon, ito po ay walang makapapantay. Wala pong makapaparis dito. Kaya nga po, sabi nga po rito, yung dakilang pag-ibig ng ating pong Panginoon, yung the greatest love of God. Amen. Yung walang hanggang pag-ibig ng ating pong Panginoon, ito po yung nais ipaunawa po at ipaalala po sa atin. Baka ito po ay marami ng beses nating naririnig. At totoo po ito. Ako po ay naniniwala lahat ng naririto, narinig na ang salita ng Panginoon about love. Amen. Sige po, ating pong basahin po ang aklat po ng John 3:13-16. Glory to God. Hallelujah. And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Amen. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him
should not perish, but have everlasting life. Sige po, tayo po'y pumikit at manalangin. Yes, O Lord God, hallelujah. O, purihin ka po, Panginoon. Napakabuti mo po, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat sa pagkatotoo nga po, Panginoon. Habang pinag-aaralan ko po, Panginoon, ang salitang ito, ako muna ang una mong tinuturuan, dakilang Diyos. Kaya, Panginoon, dalangin ko pong pakabanalin mo po ang iyong salita. Dalangin ko po ang pagsama mo po sa amin, dakilang Diyos. Sapagkat kung wala ang pagsama ng iyong banal na Espiritu, baliwala ang gawain mo, Panginoon. Kaya, Lord God, dalangin ko po, lahat po ng naririto, maabot po ng salita mo. Lahat po, Panginoon, Lord God, ng iyong mga anak, dakilang Ama, na kung saan ay nagmimithi, na sa pag-uwi po nila, meron po silang dala, Panginoon, na pagpapala buhat sa iyo. Lord, dalangin ko po na ito po'y maranasan po, dakilang Diyos. Kaya, Panginoon, gamitin mo lamang ako, Panginoon, na daluyan ng iyong salita. Ikubli mo po ako sa iyong likuran upang ikaw maitaas. Upang ikaw, Panginoon, ang madakil at maluwalhati. Ibaba mo po ako, Panginoon. Kaya salamat, Holy Spirit. Holy Spirit. Ikaw po, Panginoon, ang aming pong tagapagturo. Ikaw po, Panginoon, ang aming comforter, Panginoon. Ikaw po ang aming God of revelation. Kaya kung meron man, Panginoon, tatamaan ang salita mo, i-comfort mo po sila, dakilang Ama. Panginoon, sa pagkatotoo nga po, dakilang Diyos. Yung po sinabi mo sa aklat po ng Hebreo 4:12, Panginoon, ang salita mo'y buhay, Panginoon. Ito'y mabisa, dakilang Ama. At ito'y inalin tulad mo sa isa pong tabak na may 2 talim. Na ito po'y tumatagos, Panginoon, hanggang sa mga kasukasuan ng aming mga buto, maging sa utak nito, dakilang Ama. At ito'y madaling makataho ng laman ng aming puso at maging ang haka ng aming isipan. Kaya salamat ko, Panginoon, maging pagkapala po ito sa iyo pong papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. Praise the Lord. So, yung pong ating pong binasa, yung pong aklat po ng John 13 to 16, na ito po ay tumutukoy doon po sa kung saan yung pag-ibig po ng ating pong Panginoon. Dahil sabi nga po rito, wala po raw tao na kung saan ay naakyat o nadala doon po sa langit, maliban kung sino yung bumaba sa ibabaw po ng lupa. Amen? At alam po natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus ang tinutukoy dito, na nagbuhat doon sa itaas, binaba sa ibabaw ng lupa. At ito'y sa pamamagitan po ng kung saan ng pagdadala ni Virgin Mary. Kaya dito pinakita na siya po'y naging Son of God. So kung ating pong titingnan, ito pong ating pong tinalakay na ito, makikita po natin dito kung ano po ba yung ipinauunawa ng talatang ito. Dahil sabi nga po, ito po yung greatest love o ito po yung pong dakilang pag-ibig po ng ating Diyos. So ating pong tingnan, ano po ba yung 3 klase ng pag-ibig? Glory to God, na tinutukoy po dito. Dahil kapag sinabi pong greatest love of God, ibig sabihin, si Jesus po ang ating pong tinutukoy dito, na ibinigay, na ipinakita, na naging regalo sa atin ng ating pong Father God. So sabi nga, 3 kinds of love. Ano po raw po yung una na klase po ng pag-ibig? Eros. Ibig sabihin, romantic love. So kung ating pong ating pong titingnan at ating pong yung pong pagbubulay-bulayan, kapag sinabi pong romantic love, ito po ay kalimitan po sa mga bago po lamang mga nagkakagustuhan, di ba? Kaya lamang gusto dahil mayroon pong isang bagay na ninanais. Kaya po may mga nangyayari na kung saan yung pag-ibig ay ito po ay nagiging, sabi nga ay fleshly love. Dahil hindi pa tamang oras, ginagawa na yung pag-ibig. Kaya nagkakasala ang mga kabataan. So dito po ipinakikita na kapag sinabing romantic love, hindi kasama ang Panginoon dito. Laman mo lang yan. Amen? Dahil naandun yung, lalo po sa panahon ngayon, hindi po natin na kung saan ay namamalayan ang mga kabataan, napakarami na kung saan ay nakadadala sa tuksong ito. Marami na kung saan ay nai-involve. Kaya po minsan 14 years old, 15 years old, nagbubuntis na.
Kaya dahil sa kanila pong kapusukan, yan po natawag na eros love, yung romantic love, na kung saan na kaya po mga 15 years old, 16 years old, 17 years, 18 years old, minsan mga 20 above na, abay nagkakasala pa, nakakalimot. Dahil bakit? Sapagkat ang kanila pong pag-iibigan, hindi kasama ang Panginoon. Kaya ito po yung tinawag na eros love. Amen? Romantic love. Na isang bagay lamang. Kaya pag nabuntes, at nakakita na kung mahirap pala ang may anak, maghihiwalay na. Diba? Bakit po ito nangyari? Kasi po ay laman lamang yung ginawa nilang pag-ibig. Hindi po nila inisip na once na siya po'y nag-asawa o kung saan na siya po'y nagkaanak, abay obligasyon mo na habang ikay nabubuhay. Kaya minsan maraming mga magulang, maraming mga lola na nahihirapan. Kasi batang-batang nagsipag-asawa, wala pa sa takdang panahon, pagka sila nagkaroon ng problema, hiwalayan. Sino namumroblema? Ang magulang. Si lola, si lolo, si ate, si kuya, si auntie, at si uncle. Glory to God. Pero dito po, ang sabi po, ito po raw yung eros love. Kaya napakarami po ngayong mga broken family. Kaya sa mga kabataan, pigil-pigil muna. Mag-aral muna. Amen? Kapag kayo may trabaho na, makikita nyo. Pagka kayo nakaipon na, at gusto nyo nang mag-asawa, pwede na kayo magsabi sa inyong mga magulang, nanay, tatay, may ipon na kami. Pwede na kaming magpakasal. Di ba napakasarap mapakinggan ng isang magulang na kung lalapit sa kanya pong tatay at nanay at sasabihin, magpapakasal na po kami. Dahil kami po'y may hanap buhay na. Kaya yan po ay paalala po sa mga kabataan. Glory to God. Hanggat wala pa kayong hanap buhay, hanggat hindi pa nakatatapos sa pag-aaral, magtapos muna kayo dahil ang pagtatapos nyo sa inyong pong pag-aaral, ito'y para sa inyong benepisyo. Maaari ang inyong mga magulang, saglit nyo po lamang tutulungan, pero mas magbibenepisyo kayong mag-asawa at ang inyong mga anak. Dahil ang plano ng ating pong Panginoon, yung matagumpay na buhay. Sapagkat ang buhay pag-aasawa, hindi po ito na kung saan pwede lamang na sabi nga po ng matatanda, ito hindi katulad ng isang kaning isusubo. Pag ikay napaso, iluluwa mo. Kapag ikay nag-asawa, forever na yan. Ano man ang inyong pagdaanan, pagtitiisan nyo yan. Kaya kayong mga Kristiyano na, ito po yung pong inyong mitiim. Sapagkat bilang kayo po yung mga Kristiyano, dapat po ang maging sentro ng inyong pagmamahalan, walang iba kundi si Kristo. Once na naging sentro ng inyong pong pagkasamahan, ay ang ating pong Panginoong Hesus, makikita nyo. Kaya po ako po lagi ko po itong naaalala. Yung po sa pagkakasal, meron pong 3 candle. Amen? Yung candle po para po sa bride at ang candle para po sa bridegroom at yung pong isa po, yung pong infinity. So ibig sabihin ng infinity, ito po yung po si Jesus. Dahil sabi nga po yung aral po sa pagkakasal, kaya kayo pong mga pakinggan nyo po ito. Para hindi po kayo magmadali. Hallelujah. At kapag ito po inyo pong naunawaan, sasabihin nyo, tama pala si Pastora. Talaga pala kinakailangan si Kristo pala ang maging sentro ng buhay mag-asawa. Dahil bakit meron po na kung sa lalaki at sa babae? Kasi kapag dumating po, kaya po may kandila na naging simbolo ng kasalan, ibig sabihin, ikaw ang babae, kapag ikaw ay kung saan ay dumarating na, ikay namumroblema, ikay nanghihina, ay ang iyong ilawan ay aandap-andap na. Diba? Yung iyong asawang lalaki, sisindihan yan, pag-aalabin. Sa paano pong paraan? Maari si lalaki na papabayaan na yung kanyang asawa, nag-aamoy sibuyas na, hindi na makapaligo, di ba? Minsan hindi na magawa na kung saan ay magpalit ng damit, darating ang kanyang asawa, naihian pa ng anak, mapanghina. So ibig sabihin, parang dumaranas na ng isang babae ay naando na sa panlulupaypay, sa sobrang pagod, maglalaba, mamamalansya, magluluto. Kung may nag-aaral, ihahatid sa eskwelahan. So dumarating ang time, ang isang babae nanlulupaypay. Minsan naghahanap na yan sa kanyang asawa. Hindi malamang ako mauwian. Miski isa man lamang na kung saan ay isang Jollibee. Minsan hindi man lamang ako mauwian dahil hindi alam na birthday ko o anniversary namin. Nalimutan na pati ang aming wedding anniversary. Ano mangyayari sa babae? Maraming maaaring magtampo. So ano gagawin po ng lalaki? Susuyuin to. Pag-aalabin yung apoy na kung saan ay aandap-andap na.
So ano pong gagawin po rito? Once na ang isa po namang kung saan ito po'y nag-alap na, nagkasundo na sila at naunawaan na ni lalaki, yung pong nararanasan ni babae, minsan period, masakit ang puson, di ba? Kung saan hindi makatarbaho, minsan darating si asawa, sesermonan pa ang babae dahil hindi nakaluto. Pero hindi nalalaman, period pala, masakit ang puson. So ano gagawin po ni lalaki? Di ba? Gagawin niya yung nararapat, tutulungan. So, ibig sabihin, ipinakikita yung pagmamahal. Pero kung ang lalaki naman, siya po ang dumating sa panlulupaypay, maaari nagkaroon ng problema doon sa company, o maaari na kung saan ay nagkaroon ng problema sa, sa pananalapi, kapos yung sinuweldo, glory to God. Maaari pagdating sa bahay, nakita pa, eto ang bill, darling. May bill sa tubig, may bill sa kuryente, may bill doon sa internet. Sasabihin na lalaki, paano ba yan? Kulang ang aking sweldo. Maaaring mag-init ang ulo. Ano gagawin ni babae? Hihimasin. Darling, tiis-tiis lang. Pag lumaki na ang ating anak, ito'y ating maitaguyod, magiginhawa din ang ating buhay. So anong gagawin? Yung babae, pag-aalabin, yung kanyang kandila, sisindihan sa pamamagitan ng kanyang pagko-comfort sa kanyang asawa. So ngayon kung dumating ang time, hindi na po kung saan, hindi na masigla yung lalaki, hindi na masigla yung babae, baka may mga dumating na temptation, nabalitaan ni babae, yung kanyang asawa, nagpunta doon sa mga kaibigan, nagkainuman, ito'y nabugnot na. At si lalaki, pagdating pa lamang sa bahay, papasok pa lamang, binungangaan na. Ano mangyayari? Magulo na ang kalang relasyon. Kinakailangan mag-usap sila. Sino ang kalang dapat lapitan? Silang dalawa'y kapwa lalapit doon sa kandila na walang iba kundi si Jesus. Amen? Kaya kung ito po'y mauunawaan ng mga mag-asawa, hindi kinakailangan ng hiwalay. Hindi solusyon ang hiwalay sa problema ng mag-asawa. Ang kailangan po natin is si Jesus ang maging sentro ng ating relasyon. At kapag si Jesus ang naging sentro ng ating relasyon, magkakaroon kayo ng isang masayang pamilya. Dahil kung atin pong iisipin, mga tatay, mga nanay, mga hindi pa nag-aasawa, ang katagumpayan ng ating pamilya ay buhat sa ating mga magulang. Dahil kung ang ating pong mga anak ay lalaki sa isang maayos na pamilya, sila din ay makapag-build up ng isang maayos na pamilya sapagkat nakita nila sa kanilang mga magulang, miski kinakapos, miski nagkakautang, sila pa rin ay masaya na nagsasama. Nagkakaroon ng problema, nasusolusyonan ang problema. Amen? Yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Paalala po lamang yan. Glory to God. At ano po ang susunod? Hallelujah. Eros love, romantic. Ang sunod po, philia. Ayan, Philos, philia po yan. Brotherly love. Yung pong pag-ibig na tayo tulad ng ating pong magkakapatiran, tayo po ay nag-iibigan. So, ibig sabihin, pinakikita po rito, bilang tayo po ay magkakapatid sa pananampalataya, di minsan po, di ba, apagka may kailangan ng ating pong kapatid, ating munang bibigyan, pahihiramin natin, minsan bigay na lamang, minsan na kung saan ating inaalala, o kapatid, kamusta ka na? Ikaw ba'y nakapanalangin na? O kumusta kapatid? Kumusta ba? Kayo ba'y nakaabsuelto sa problema? Yan po yung tinatawag po na brotherly love. Bilang magkakapatid po tayo sa ating pong pananampalataya, tayo po ay nag-iibigan. Pero wala pong intention ng ating pag-iibigan, lalaki man o babae, ba't ang mahalaga? Yung pag-iibig na nasa ating puso, bilang tayo po ay magkakapatid sa ating pong Panginoon. Dahil tayo po iisa yung Espiritu ang ating pong tinanggap. Ang Espiritu ng ating pong Panginoon na ating tinanggap, yun po ang naging dahilan bakit tayo po ay magkakapatid sa pananampalataya. Bakit po tayo nagmamahalan? Bakit po tayo nagtutulungan? Bakit po tayo nagkakaunawaan? Dahil iisa ang ating tatay. Amen? Ang ating tatay sa langit. Glory to God. So ang ating po naman dito pangatlo, agape love. Amen? So ito po yung tinatawag po na God's divine love. Yung maka-Diyos na kung saan, yung may kabanala na pag-ibig ng ating pong Panginoon. Napakahalaga po. Kaya kung makikita po natin dito, yung ating pong binasa na teksto, ito po yung ipinakikita rito, yung pong God's divine love. Dahil totoo po naman na ito po divine.
Totoo po naman na ito po ay buhat sa ating pong Panginoon. Sapagkat si Kristo, ibinigay po ito sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya pong aking pong binasa, ating pong balikan po yung pong pinakateksto, glory to God, hallelujah. So ipinakikita po rito, sabi nga po, wala pong umakyat, glory to God, na kundi nanggaling sa taas. Kayo po nanggaling po sa taas, ibinaba po sa lupa, at ito po ay atin pong nakasama. Amen? Yung po sinabi po sa aklat po ng John 1:1, sa pasimula pa'y may salita. At ang salita ay nagkatawang tao, at ang salita ay Diyos. So ito po yung si Jesus. Ito po yung tinutukoy po dito. Kaya sabi po rito, glory to God, verse 14 po, hallelujah. Verse 14, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. So ibig sabihin, pinakikita po rito, kailan po ito na nangyari? Ito po sinasabi po sa verse 14, noong ang mga tao po ay nakagat ng ahas. Doon po sa aklat po ng Exodus, dahil ang mga tao po ay sobrang marireklamo. Amen. Sila po ay nakagat ng ahas. At noong sila po ay nakagat ng ahas, inutusan ng ating pong Panginoon si Moses, kumuha ka ng isang kahoy at iligay mo yung ahas. Ang lahat ng titingin dito makararanas ng kagalingan. So kung ipinaunawa na doon sa pamamagitan ng ahas lamang niya, ahas, at ang lahat ng titingin doon ay makararanas ng kagalingan, ngayon din ipinauunawa na ang sino mang aalalahanin, ang sino mang titingin kay Jesus, mararanasan ang lahat ng suporta. Mararanasan ang lahat ng provision. Amen. At ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Yung pong kung saan na walang iba na ipinagkaloob para sa atin, lahat ng ating kailangan, siya po ang magpo-provide. Amen. At ano po ang sabi po sa verse 15? Glory to God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Verse 15 po ng ating pong pinakateksto. Hallelujah. Ayan. That whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. Kaya kung sino man yung ibinaba dito sa lupa, ang lahat ng sasampalataya sa Kanya, hindi siya mapapahamak at sa halip ay magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Ito po yung mararanasan ng lahat ng sasampalataya sa anak ng Diyos. Ito yung mararanasan ng lahat na magtitiwala sa ibinigay ng Ama dito sa sanlibutang ito. Sapagat iisa po ang layunin po dito ng ating pong Panginoon na walang mapahamak. Amen. Ang sino man sasampalataya dito sa Son of God, yung ibinaba sa ibabaw po ng lupa, hindi nila maranasan ang kaparusahan, hindi nila maranasan ang kapahamakan, kundi ang maranasan nila ay ang buhay na walang hanggan. Amen. So atin pong isa-isahin po, verse 16, glory to God. Focus po tayo sa verse 16. Hallelujah. Ang sabi nito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. So, tigil mo po na. Ang sabi po rito, God has shown His heart and purpose. So, ibig sabihin yung pong 16a, ipinakikita po rito, yung puso po ng ating pong Panginoon, ipinakita niya po yung layunin niya. Bakit kinailangan na isugo ang kanyang anak? Bakit kailangan na ibigay ang kanya pong anak? So meron dito na kung saan ay alima po na ipinauunawa po sa verse 16. Ang sabi nga po rito, number 1 po, glory to God, His great love to save the mankind. Yung kanya pong dakilang pag-ibig para iligtas ang sanlibutang ito. Ang sangkatauhan. Ito po yung ipinauunawa po dito. Sapagkat gayon na lamang ang kanyang pag-ibig o pagsinta, glory to God, sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. So ibig sabihin, pinakikita rito, yung kung saan yung kanyang pagbibigay ng kanyang buktong na anak, sa kanyang puso ito nagbuhat sapagkat meron siyang layunin. Meron siyang layunin para kung saan ang sanlibutan ay iligtas sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ano po ang sabi sa aklat po ng 1 Timothy 2:4? Glory to God. Ayan.
who will help all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. So, ibig sabihin, ipinakikita dahil ang nais ng Ama ay mailigtas ang mankind na ito. Mailigtas ang sanlibutang ito upang ang lahat ng tao sa kalapong pagkaligtas makaalam ng katotohanan. Sapagkat kapag ang isang tao ay hindi naranasan yung salvation na pangako ng ating pong Panginoon, hindi nila mauunawaan ang katotohanan na nais ng ating pong Panginoon na ipaabot sa lahat ng tao. Kaya tama po ang sabi sa aklat po ng Hosea 4:6, ang tao'y napapahamak, bunga ng kamangmangan, bunga ng walang kaalaman, bunga ng paggawa ng mga kamunduhan. Kaya kung ang isang tao po ay hindi makakarinig ng salita ng Panginoon, kung ang isang tao ay wala silang paniniwalaan, kung ang isang tao hindi natatanggapin si Jesucristo, kapamakan ang kanilang mararanasan. Pero ipinauunawa po dito, yung nais ng ating pong Panginoon, yung kanyang purpose. Amen. Yung kanyang pag-ibig, yung kanyang great love, na kung saan ay masave ang buong sanlibutan, ito ay kanya pong isinakatuparan. So, ibig sabihin, yung katotohanan, ang nais ng ating pong Panginoon na maipaunawa sa lahat ng tao. Kaya lahat po tayo na naririto, kinakailangan maunawaan po natin ang katotohanan. Kapag naunawaan nyo ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen? Sapagkat yung sinabi po sa aklat po ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father except by me. So, ibig sabihin, kung hindi nyo po matatanggap, kung hindi nyo po mauunawa kung bakit isinugo ang anak ng Diyos, hindi natin mauunawaan ang katotohanan. Alipin pa rin tayo ng ating sariling kagustuhan. Alipin pa rin tayo ng kasalanan. Alipin pa rin tayo ng mundong ito. Kaya makikita po natin dito, yung great love ang naging daan para po mailigtas tayo. Amen? Number 2, na ipinakita ng ating pong Panginoon, He gave His only Son to die on the cross as an offering for the payment of our sin. So, ibig sabihin, ipinakita po rito, glory to God, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak upang siya'y mamatay sa sanlibutang ito at bayaran ang ating pong mga kasalanan. Kaya kung walang namatay, walang nabuhay na maguli. Kaya kinakailangan mamatay ang anak ng Diyos sapagkat once na siya po ay namatay, siya'y inilibing at siya'y nabuhay na patunayan ng lahat ng tao na totoo nga na ito'y anak ng Diyos. Na totoo nga na kung siya'y nabuhay, ano man ang ating kalalagayan, tayo'y bubuhayin ng ating pong Panginoon. Amen. At yan po yung pinauunawa po dito. Glory to God. Ibinigay ang kanyang buhay bilang kabayaran ng ating pong mga kasalanan. Meron kayang makagagawa nito? Meron kayang kung saan ay napakadakilang tao ang gagawa na ibibigay ang kanyang anak para lamang tubusin? Walang makagagawa nito, kaya great ang ginawa ni Father God para sa ating lahat. Kaya dakila ang kanyang ginawa. Amen? At wala pong makapaparis nito. Ano po sabi niya sa aklat po ng Romans 8:32? Amen. Hallelujah. He that spared not his own son, but delivered him up for us all. How shall he not with him also freely give us all things? Ang sabi po rito, glory to God, na kung ang sarili niyang anak, hindi niya ipinagkait. Sa halip, glory to God, hallelujah, ay ibinigay para sa ating lahat. So ipinakikita po rito, ang ating pong Panginoon nag-volunteer. Si Father God, ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak. Hindi niya ipinagkait para sa atin. Palagi ko, nung araw, wala namang humingi kay Jesus, di ba na ibigay? Sino po nag-design nito? Ang ating Panginoon. Kasi iniisip ng ating Panginoon dahil doon pa lamang sa Book of Genesis, nandilikha niya ang lahat ng tao na kanyang kawangis. Kaya itong lahat ng mga taong ito na makasalanan dahil hindi nila kilala ang katotohanan, nagbigay ng 10 utos ng Diyos, hindi pa rin ito nasunod. Kaya ang sabi ng Ama, ipapadala ko ang aking buktong na anak.
Dahil ang aking buktong na anak, ito ay sinless. Dahil kung merong Eva at Adan, na kung saan na sinabi na sa pamamagitan nila, nagkaroon ng tao, pero sila'y naalipin ng kasalanan. Pero ang ipapadala ng ating pong Panginoon, walang bahid, walang dungis ng kasalanan, sapagkat siya ang tutubos ng kasalanan ng sanlibutan. Amen! Kaya makikita po natin dito, na ipinakita, ito'y dahil sa pag-ibig ng ating pong Panginoon. Biro mo, yung kanyang anak hindi ipinagkait para sa ating lahat. Ano pangangailangan mo, kapatid? Kung iniisip mo na ito'y himala o imposible mong maranasan, ay ang sabi nga ng Panginoon yung aking anak hindi ko ipinagkait para sa inyo. Ano pang bagay ang hindi ko kayang ibigay sa inyo? Kaya kung ano man yung inyong kailangan ngayon, hingin nyo sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang kanyang anak, very special sa kanya, ibinigay para sa atin. At ang pag-ibigay, hindi para ilagay lamang sa isang lalagyan, kundi yung pag-ibigay ng ating pong Panginoon, ipinakita, pinaghirapan ito, kung saan ay nagtiis, nagpakita ng himala sa kabila ng lahat. Napako pa sa cross. Amen? Kaya the greatest, walang kasalanan, hinatulan. Kaya kung tayo minsan nakararanas, nang tayo po ay medyo nalalagay sa alanganin, baka may bahagi tayo dito. Baka minsan, may mga panahon na para bang tayo po ay nagkakaroon ng problema, abot-abot. Baka may nais lang na ipaunawa ang ating pong Panginoon. Sapagkat ang sabi po sa aklat po ng Romans 8:28, mabuti man o masama ang nagaganap sa ating buhay, lagi itong may kalakip na kabutihan para sa lahat ng kanyang tinawag, sa lahat na nagmamahal sa kanya. At may pangako pa rin doon sa aklat po ng Santiago 1:12. Ano ang pangako dito? Sa aklat po ng Santiago 1:12. Matapos na mapagtiisan nyo, matapos na mapagtagumpayan nyo ang iba't ibang uri ng pagsubok, ang pagsubok din iyan ang magpapatatag, magpapalakas, magpapasakdal hanggang sa matakbuhan kayong walang pagkukulang. Amen! Kaya po ang nais po ng ating pong Panginoon, hindi po nasayang ang kanyang buhay. At kung atin po makikita, yung po naging topic po natin noong 10 linggo, si Abraham po yung kanyang ginawa, ini-offer niya ang kanyang anak para tayong lahat ay pagpalain. Maranasan po natin yung pangako. Glory to God. Sa aklat po ng 1 John 4:10, glory to God. Kaya minsan makikita natin na kung saan na lagi nating naririnig pero minsan hindi natin nabubulay-bulay. Ano ba yung layunin? Bakit ba ibinigay? Baka binabanggit lang natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Baka lagi natin nabibikas pero hindi natin nauunawaan ano ba yung nasa loob nito. Amen. Ano po, sabi po sa aklat po ng 1 John 4:10. Herein is love. That we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ano po ibig sabihin ng propitiation? Ito po yung ginawang pambayad. Amen? Sabi niya, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kung hindi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. So, ibig sabihin, kaya tayo po'y umiibig ngayon sa ating pong Panginoon dahil ang Diyos muna ang unang umibig sa atin. Ang Diyos muna ang una na nagpakita ng kanyang pagmamahal. Kaya kung tayo po ay naramdaman natin na tayo iniibig ng ating pong Panginoon, magagawa mo ring umibig sa iyong kapwa. Magagawa mo rin magpatawad sa mga taong hindi ka ibig-ibig. Kasi maaalala mo, ako nga napakaraming kasalanan. Pinatawad ako ng Panginoon. Ako nga, sa kabila ng lahat, na kung saan ay napakataklesa, iba't ibang uri ng kasalanang naalipin, pero salamat sa Diyos, pinatawad ako ng Panginoon. Dahil sa kanyang pag-ibig,
Kaya ngayon naman, ginagawa kong ibalik sa ating Panginoon yung pag-ibig na ginawa niya sa akin, na kung paano ko iniligtas ng ating Panginoon, ako rin nagpapagamit upang magligtas ng maraming kaluluwa. Amen. Kaya nga tayo po'y inibig ng ating pong Panginoon, ang purpose ng ating pong Panginoon, na kung paano ko iniligtas kayo, magligtas din kayo ng kaluluwa. At kapag kayo nakapagliligtas ng kaluluwa, nag-glorify ang ating Panginoon. Ito po nagbibigay kasiyahan po sa ating pong Panginoon. Kung merong mga kaluluwa na walang pagkakakilala sa Diyos, sila ay naililigtas. At sila rin ay magiging gamit para pagdating ng araw, sila rin ay magligtas ng kaluluwa. Amen po. Praise God. Number 3 po. Sabi, He gave His only Son to die on the cross as an offering for the payment of our sin. Number 3, faith, amen, with 3 elements. Sabi ito pananampalataya po raw, dahil sabi doon, for whosoever believeth in Him. Yan. Kinakailangan yung daw tao na may pananampalataya sa Kanya. Meron pong 3 dito na binabanggit kung sa inilalarawan. Glory to God. Sabi po rito, sure faith that Jesus Christ is the Son of God and the only Savior of the lost or mankind. So, ibig sabihin, ito pong pananampalatayang ito po rin yung sure. Amen? Ito po rin yung totoo. Ito po rin yung kung saan dapat natin paniwalaan na si Jesus Christ is the Son of God, the only Savior of the lost of mankind. Siya po lamang ang sigurado. Siya lamang yung anak ng Diyos na kung saan magliligtas ng mga nawawala o na kung saan mga naliligaw. Sino po yung mga naliligaw? Yung walang pagkakakilala sa atin pong Panginoon. Kaya kung atin pong itong paniniwalaan, ito po yung pinauunawa po dito, yung ating pong assurance, yung ating pong isip na kung saan na meron totoo na Jesus, na kung saan ay anak ng Diyos, na ito po ang nagligtas ng sanlibutan. Kaya once na ito po'y ating pong naunawaan, ibig sabihin yung ating pong faith, ito po'y mag-i-increase na mag-i-increase. Amen? Glory to God. B, ang sabi nito, surrendered life and obedient to Christ. Yung po raw surrendered, ibig sabihin yung pong suko, yung pong kung saan ay naandun po yung kanya pong pagpapakumbaba. Yung naandun po yung kung saan yung po bang susunod ako sa aking Panginoon. Sapagkat dahil siya ay ipinagkaloob para sa amin, dapat lamang na ako'y magsuko ng aking buhay. Dapat lamang na ako'y sumunod kung ano ang ipinagagawa sa akin ng aking Ama. Sapagkat ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak na dapat nating panampalatayanan upang hindi tayo mapahamak. Amen? So ano po sabi sa John 15? Glory to God. Yan po 1 to 10, naging topic na po yan. Ang sabi, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, we take it away. And every branch that beareth fruit, we purge it, that it may bring forth more fruit. Glory to God. Hallelujah. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I am in you. As the branch cannot bear fruits for itself, except it abide in the vine, no more can you except me. Abide in me. Praise God. So, pinakikita po rito, kinakailangan po tayo nakahukpong. Kanino po tayo nakahukpong sa puno? Bagamat ito po'y atin po naging mensahe na dapat ito po'y atin pong paniwalaan. Na dapat ito po'y atin pong alalahanin na kinakailangan lagi po tayo nakahukpong sa puno. Sapagkat kung tayo po'y hihiwalay sa puno, wala po tayong magagawa. Tayo po'y matutulad sa isang sanga na kapag tayo po'y himiwalay, isang araw matutuyo ka. Isang araw, baka ikay sunugin na. Pagsamasamahan at ikay ay sunugin na. Ganito po ipinakikita, para manatili po yung pong ating pong pananampalataya, kinakailangan alalahanin po natin na tayo po'y fully surrendered. Na kinakailangan tayo po'y lagi nakaangkla. Lagi po tayo nakayakap sa ating pong Panginoon.
Lagi po tayong sumusunod na naandun yung ating puso na kung saan ay handa tayo, na kung saan anuman ang ipagagawa sa atin po ng ating pong Panginoon, handa po tayong sumunod. Amen? Ano po sabi po sa verse 5? Glory to God. Hallelujah. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without you can do nothing. Kaya wala po tayong magagawa. If a man abide not in me, he is cast forth as branch and withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Sila'y susunugin. If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Kaya kinakailangan manatili po tayo sa salita ng ating pong Panginoon. Kinakailangan tayo po ay kung saan lagi po tayong naandoro sa mga pangako ng ating pong Panginoon. Kung ang mga salita niya ay mananatili sa atin, anuman ang inyong hingiin, anuman ang inyong hingiin, ito'y ibibigay sa atin. Tutuparin ang ating pong Panginoon. Anuman ang ating pong hingiin, kung tayo nananatili sa ating pong Panginoon. Kung tayo nananatili sa pangako ng ating pong Diyos. Glory to God. Verse 8 po. Glory to God. Hallelujah. Here is my Father glorified, that you bear much fruit. So shall you be my disciples, as the Father hath loved me. So have I loved you. Continue in me my love. Amen. So ibig sabihin, ipinakikita po rito. Ingatan po natin yung utos ng ating pong Panginoon. Ingatan po natin kung ano po yung nais po ng ating pong Panginoon. At ako po'y naniniwala yung lahat ng iniuutos ng ating pong Panginoon, hindi po kayo para mapahamak. Hindi para kayo maghirap. Yung ginagawang utos ng ating pong Panginoon, lahat ng para sa ating benepisyo. Kung tayo po'y inutusan ng ating Panginoon, pumunta kayo ng midweek service. Pumunta kayo ng morning prayer. Glory to God. Sapagkat tayong lahat ang magbibenepisyo. Hindi po ibig sabihin na kaya po tayo pupunta gawa ni Sister Virgie. Hindi tayo kaya pupunta po ng midweek service dahil gawa ni Pastora. Hindi po. Tayo po'y pumupunta sa bawat gawain dahil tayo sumusunod sa iniuutos sa atin ng ating pong Panginoon. Amen? Lagi po tayong aasa sa Panginoon. Sapagkat once na tayo po'y umiibig sa ating pong Panginoon, mananatili po tayo sa kanyang pag-ibig. Iibigin din tayo ng ating pong Panginoon. Glory to God. Verse 10 po, glory to God. Hallelujah. Ayan. If you keep my commandments, you shall abide in my love. Even as I have kept my Father's commandment and abide in His love. Praise God. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito na kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sino po nagsasalita? Si Jesus. Dahil siya po'y masunurin sa Ama. Kung ano po ang iutos sa kanya ng Ama, ito'y kanyang sinusunod. Kaya naman nararanasan niya ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. John 14 verse 21. It's all about pag-ibig din. Amen. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin, iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Amen. Kaya kapag tayo po'y tumutupad ng mga utos, ibig sabihin, umiibig kayo sa Ama, kaya iibigin din kayo ni Jesus. At ano po ang sabi dito? Glory to God. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. So ano pinauunawa po dito? Kapag tayo po'y sumusunod sa utos ng ating pong Panginoon, ipinakikita nyo ang inyong pag-ibig. At kung kayo po ay nagpapakita ng pag-ibig, iibigin din kayo ng anak ng Diyos. At kung kayo umiibig sa anak ng Diyos, magpapakilala siya. Ano ibig sabihin na magpapakilala? Magpapakita siya ng mga himala. Magpapakita siya ng mga kahanga-hangang mga gawa. Mararanasan niyo yung kakaibang kilos ng ating Panginoon.
Makararanas kayo ng ibang pagkapala. Mararanasan nyo yung kagalingan. Mararanasan nyo ang kalayaan. Kung kayo may utang, darating ang isang araw, mababayaran din niya sapagkat kayo pagpapalain ng ating pong Panginoon. Amen po. Glory to God. Hallelujah. John 14:4. Napakasarap po kapag nakilala po natin ng husto ang ating pong Panginoon. 15:4. Manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So, ibig sabihin, yung bawat salita ng ating pong Panginoon, na ating pong naririnig, yung bawat pangako ng ating pong Panginoon, panghawakan mo ito, kapatid. Once ito po yung pinanghawakan, ang salita ng Panginoon, ito po'y magiging buhay. Ang pangako ng ating pong Panginoon, kikilos at gagawa. Sapagkat ang bawat salita po ng ating pong Panginoon, ito po'y makapangyarihan kung ito po'y ating pong pangahawakan at ating pong isasabuhay. Amen po. Glory to God. Hallelujah. Christ is the assurance. Letter C. Christ is the assurance of our faith that we will be in heaven, the everlasting life, which is by grace. Amen? Si Christ, ito po yung assurance ng ating pong pananampalataya. Sapagkat kung walang Jesus na namatay, kung walang Jesus na isinugo sa ibabaw ng lupa, kanino tayo maniniwala ng lubusan? Kanino tayo mananampalataya? Doon ba kay Buddha na ating naririnig? Doon ba sa mga baka? Doon ba sa mga hayop? Doon ba sa mga igel na kanilang pinaniniwalaan? Pero ang dapat po natin paniwalaan, na ito po lamang ang sigurado, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Si Jesus, the Son of God, na ipinagkaloob para sa atin, ito ang dapat nating panampalatayanan. Sapagkat ang sabi, ang sino man sa kanya sasampalataya, hindi siya mapapahamak. Amen? Hindi siya mapapahamak. Amen? Ano pa yung ika-4 na kung saan dapat po natin matutunan? Forgetting the word of God will bring us to damnation or judgment. Kapag nalimutan po raw natin yung salita ng Panginoon, kapag atin pong pinabayaan na tayo po'y magbasa ng salita ng ating pong Panginoon, glory to God, hallelujah, tayo po'y mapupunta sa kapahamakan. Kaya kung wala po tayong salita, madilim ang ating buhay. Ano po sabi sa awit 119 verse 105? Ang salita ko ay ilawan ng inyong mga paa at liwanag ng inyong landas. Kaya kapag wala po kayong salita, saan kayo pupunta? Amen? Paano kung wala po tayong pangako? Kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, walang direksyon ang ating buhay. Kaya ang kailangan po natin ay ang salita ng Panginoon na magbibigay sa atin ng liwanag at tatanglaw sa bawat landas na ating tinatahas. Kaya kung tayo po'y walang salita ng Panginoon, for sure, kapahamakan ang mararanasan mo. Amen? Kaya dito po ipinakikita. Ano po sabi po sa Matthew 10:28? Glory to God. Hallelujah. Huwag rin yung katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayanang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Amen? So napakatindi po, ito pong sinabi po ng ating pong Panginoon sa aklat po ng Mateo. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan. Ngunit hindi naman nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kapangyarihan o kakayanang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. So nagbababala po dito, upang hindi po tayo mapahamak, sumampalataya po tayo sa anak ng Diyos. Hindi natin mararanasan ng kaparusahan. Dahil ito ang nais ng Panginoon upang walang sino man na mapahamak. Kaya kung lalayo po tayo sa salita ng Diyos, kung lalayo po tayo sa isinugo sa atin, kung lalayo tayo sa Panginoon na nagbuwis ng buhay para sa atin, kapahamakan ang iyong mararanasan. Kawawa ka naman, kapatid, kung ikaw hihiwalay sa salita ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya wag po natin kalilimutan. Ano po sabi sa aklat po ng Hebreo 9:27? Amen. Hallelujah. Hebreo 9:27.
itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Nakakatakot. Amen? Minsan lamang itinakda sa tao ang mamatay, pagkatapos ay paghuhukom. Kaya ngayon pa lamang po, ayusin na natin ang ating pong buhay. Ang Diyos po'y nagpapaunawa po. Huwag po natin sayangin ang ating pong buhay. Hanggat tayo po'y naririto sa ibabaw po ng lupa, tayo po'y magpakabuti na. Baka mimiya kung kailan ka nakaratay na sa higaan, saka mo sasabihin, Lord, patawad po. Panginoon, nagsisisi na po ako. Hanggat tayo po'y may lakas, hanggat tayo nakapagpupuri pa, hanggat tayo nagagamit pa ng Panginoon para humayo at maghayag ng kanyang salita, do it right now. Gawain nyo na kung ano ang ipinagagawa ng ating pong Panginoon. Sapagkat sa pagsunod po natin sa ating pong Panginoon, lagi pong may pagpapala. Ayaw po ng ating Panginoon na tayo po'y mapa-impyerno. Ayaw po ng Panginoon na kung sa'y mapahamak ang lahat ng kanyang mga kamukha. Tayo pong lahat ay wangis ng ating pong Panginoon. Amen po. Glory to God. Hallelujah. Ayan. Ikalima po. The everlasting life will be given when we born again, which is the heavenly life that God promised to us. Totoo po naman. Naranasan po natin ang everlasting life nung tayo po'y maborn again. Kaya kung nais niyo po rin na marami pong maligtas, kinakailangan tayo po ay humayo. Amen. Tayo po'y magligtas ng kaluluwa. Amen. Ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Kung ayaw mo ng iyong kapitbahay, ang iyong kumare, ang iyong pong kamag-anak ay mapunta sa impyerno, magligtas ka. Amen. Kinakailangan sila ay maborn again. Glory to God. At inulit-uli yung John 3:16. Ating puntin yan ang John 8:34 and 36. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Hallelujah. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang magpalaya sa iyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Praise God. Hallelujah. So matindi po yung pinauunawa po dito. Ang hindi po sumasampalataya, sila ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ng kasalanan, alam na po natin ang kapupuntahan. Pero kung tayo po ay sasampalataya sa ating pong Panginoon, mararanasan po natin ay buhay na walang hanggan. Amen. Yan po yung pangako ng ating pong Panginoon. Yung buhay na walang hanggan, na napakasarap mabuhay, na may kapayapaan. Napakasarap mabuhay, na kung saan ay naandoon yung ating pong buhay na nakaangkla sa ating Panginoon. Di ba sabi po ng awitin, a happy day? Amen. Happy, happy day. Kailan? When my sin was away. Kaya ang nais ng ating pong Panginoon, tayo po'y mawala na sa pagkakaalipin ng kasalanan. At ang ating pong maranasan ay buhay na pinagpala na punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng kaligayahan. At ating pong aalalahanin, kapag tayo po'y may kapayapaan, dadaloy ang karunungan. Praise God! Hallelujah! Last po, conclusion po ito. Hallelujah! Praise the Lord. Ayan. Ito po yung proseso sa pagiging born again. Yung pong sinabi po sa aklat po ng John 3-8. Kung kayo po ay meron pong Biblia, basahin niyo po ito. A man must be born again. Amen. This is the first step that the Christian must do. So, ibig sabihin, kung nais nyo ng mga tao ay ma-born again, ito po yung pong ating pong tungkulin. Ito po yung first step. Amen. Para ang isang tao po ay mabago sa kanilang pong buhay, para maranasan po nila ang kapayapaan, kinakailangan ma-born again muna sila. Kinakailangan sila lumakad sa panuntunan ng ating pong Panginoon. Yung sinabi po sa 2 Corinthians 5:17, na ang sino mang na kay Kristo ay isang bago ng nilalang. Wala na ang kanyang dating pagkatao, siya ay bago na.
Amen. Kulbitin mo nga ang kapatid mo. Kapatid, bago ka na ba? Ikaw ba'y born again na? O ikay born again? Amen. Kaya kinakailangan na tayo po ay humayo, tayo po ay magligtas ng kaluluwa upang sila ay mapasama kaharian ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang number one na nais ng ating pong Panginoon, makita na tayo po'y magandang halimbawa. Makita po na nabago na yung ating buhay. Kapag nakita ng bago na ang ating pong buhay, maraming magsasabi, gusto ko nang sumama sa iyo. Amen. Gusto ko nang maranasan yung buhay na masaya at payapa. Na kaunti po lamang na kung saan may pagpapala, lumulundag sa kagalak. Amen. Bakit? Sapagkat ang kanyang pong puso'y binago na ng ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Wow. Amen. Ano po sabi sa aklat po ng Matthew 28? Lagi po itong kasama. Praise God. Baka hindi pa naririnig ng iba. Baka hindi pa ito nababasa. Praise the Lord. Ano po sabi po sa aklat po ng Matthew 28:18-20? Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Praise God. Hallelujah. Kaya't humayo kayo, gawain yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Amen. Kaya kung tayo po ay kung saan ihahayo, atin pong ipapadalangin, ating babautismuhan ng mga tao, mararanasan nila kung ano ang ating nararanasan. Kung gaano kasarap sumayaw, magpuri, simigaw sa ating Panginoon ng praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Hindi ko po natapos ang aking pong topic. Susunod na po ito. Amen. Hallelujah. Sapagkat oras na po, may meeting pa po kami. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, itaas niyo po ang inyo pong mga kaloob. Praise God. Hallelujah. Wala bang newcomer? Praise God. Sige po, tumayo po kayo. Itaas niyo po yung inyo pong mga kaloob. Nalimutan ko po yung sa akin. Praise the Lord. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Praise God. Yes, oh Lord God. Hallelujah. Sige po, itas niyo po ang niyo po mga kaloob. Panginoon, sa oras na ito, oh God, itinataas po namin ang mga sobring ito. Panginoon, alam niyo po, oh Diyos, ang bawat sentimo na laman ng sobring ito. Maaring ito, O Diyos, ay ang kanilang mga love offering, tithes, first fruit, Panginoon. Lord God, ikaw po ang nangako, dakilang Ama. Kung pararangalan ka namin sa pamamagitan ng aming pong mga pinaghirapan. Kung pararangalan ka namin, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pong mga sakripisyo. Panginoon, ang pangako mo, dakilang Diyos, hindi mauubusan ang aming pong imbakan ng pagkain. Maging alala dyan po ng aming pong mga alak o langis, dakilang Ama. Ito'y aapaw, dakilang Diyos. Sapagkat nakita mo po ang puso ng iyong pong mga anak. Kaya Panginoon, Lord God, maging sa nagbibigay po ng mga love offering, tithes, Panginoon. Lord, dalangin ko pong pagpalain niyo po silang lahat. Nang ayon sa iyong pong pangako, dakilang Ama. Panginoon, sapagkat ang sabi mo sa aklat po ng Malakias 3:8, Panginoon, ikaw ay nagagalit, ikaw, Panginoon, napupuot sa mga taong hindi nagbibigay ng kanilang tithes and offering sapagkat sila po'y isang magnanakaw, Panginoon. Kaya Lord, kahabagan mo po, dakilang Diyos. No, kung meron pa dito, Panginoon, ayaw magbigay ng kanilang tithes and offering dahil naandun ang kanilang katakutan na sila po'y maubusan. Pero Lord God, ang aming pong inaangkin, Panginoon, ang iyong pong pangako, dakilang Ama, na ang sabi mo, dakilang Diyos, kung dadalahin namin ang ikasampung bahagi ng aming pong mga pananalapi, na aming pong kinikita, dakilang Diyos. Lord, ang pangako mo, dakilang Ama, doon sa kalangitan, Panginoon, doon mo po bubuksan ang mga bintana.
Maraming bintana ng pagkapala, Panginoon, ang ibubuhos mo sa amin. Pagpapalang kagalingan sa aming karamdaman. Pagpapalang kapayapaan na dumaloy sa bawat sambahayan. Pagpapalang kalayaan, Panginoon, sa pagkautang. Pagpapala, Panginoon, na kalayaan sa pagkakaalipin sa kasalanan, Panginoon. Lord, napakabuti mo, dakilang Ama, na kung kami, Panginoon, ay magiging masunurin, Panginoon, sasawayin mo ang mga salot, Panginoon, sa aming tahanan, sa aming pamilya, sa aming lahi, dakilang Ama. At ang ibibigay mo, dakilang Ama, ay yung kung saan, yung pong pangako, Panginoon. Ng aming lahi, pagpapalain mo, Panginoon. Gagawin niyo pong dakil at pinagpala, Panginoon. Kaya Lord, salamat, salamat. Magbigay kasiyahan po ito, Panginoon. Ang bawat pananalapi na amin pong ihahandog sa iyo. Kaya salamat, salamat po, Panginoon. Ikaw po ang maparangalan, ikaw po ang madakila, ikaw po ang maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah. Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, and Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now these grateful hearts sing out your praise forever. Beauty for ashes, you find a weak and contrite heart, shoulder its burden, carry me to the light. Jesus, I need you every moment. I need
Yes, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Sige po, makatatayo na po ang lahat. Igagawad ko na yung final benediction. Yes, O Lord God. Sige po, itaas niyo po ang inyong pong kamay. Yes, O Lord God. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa natapos na gawain. Kaya, O Lord God, akin pong ginagawad, Panginoon, ang ipong basbas at kapangyarihan sa lahat ng ipong mga anak na naririto, na patuloy po nilang maranasan, Panginoon, ang pagsama ng kaluniningan ng iyong mukha. Maranasan po nila ang iyong pag-iingat, ang iyong grasya at habag, Panginoon. Dumaloy, Panginoon, ang kapayapaan, Panginoon, sa bawat tahanan. Dala po nila sa pakalapong pag-uwi, pagpapalang rumaragasa, Panginoon. Tulad ng iyong ipinangako, Panginoon, na ang aming lahi gagawin niyo pong dakil at pinagpala. Wala na sa kanilang mangungutang, kundi sila na ang magpapautang. Wala na sa kanilang magiging buntot, kundi sila'y mananatiling ulo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. God bless you all. Amen and amen. Praise the Lord.